Magba-birthday si Mrs. kaya next project, makeup table ang pagtitripan natin. Halos kakalipat pa lang namin itong desk sa kwarto. Wala pang kahit anong setup. Nakagilid lang yung mga gamit niya dyan katabi ng computer. Kaya try natin gumawa ng pwede niya magamit para dyan. Pagkatapos magsukat-sukat, dinrawing lang natin para may kodigo. Tapos kuha tayo ng mga pwede magamit dito. Unahin natin yung pang sidewall. 2 piraso, magkabilaan. Kasya na dito sa isang plywood. Next, yung mga gagamitin pang platform. Manipis na MDF board lang dito para di masyado mabigat. Pagkatapos magtabas, balot naman. Kesa pinturahan, babalutan na lang natin ng vinyl wrap para waterproof na din. Makeup karamihan ilalagay dito kung may mga tumapon man. At least safe. Tsaka ang dami pa nating natirang ganito galing sa mga dating project para magamit din. Yan. Pwede na i-assemble. Bumili tayo na itong mga L-brackets tsaka maliliit na screw. Itutornilyo lang dapat lahat. Kaso, may iba tayong naisip bigla. Balik tayo sa hardware, may bibilhin lang ulit. Sana meron. Ito. Yung ganitong wood strip piston. Kadalasan ata yung ginagamit pang edging. May ibahin lang tayo onte dun sa unang plano. Imbis rekta nakatornilyo lahat, gagamitan natin neto. Mas madali explain mamaya kung para saan. Putol-putulin muna natin. Bale, ito na ngayon yung magiging pinaka-frame. Dito tayo magtutornilyo. Maninipis na plywood tsaka MDF board lang kasi yung materyales natin. Maliban sa tatagos yung mga tornilyo kahit sobrang liit na netong mga binili natin, medyo challenging din pagpantayin yung mga kanto. At least pag ganito, kahit paano, medyo skwalado na. Tsaka may naisipan din kasi idagdag na onting gimmick. Basta mamaya i-demo din natin pag nabuo na. Barinahan lang muna lahat ng pagtutornilyohan. Pwede kasi magbitak yung kahoy pag nirekta tornilyo agad. Lalo ganito ang ninipis. Para mabilis, nilagay na natin sa lahat ng dulo. Para kabit na lang ng kabit. Pag nakalapat na lahat, tsaka natin higpitan ng sagad para sure pantay lahat. Tapos ito, yung pinaka-mount niya. Dito naman tutornilyohan para maikabit sa mesa. Next, salamin. May naitabi tayo ditong galing dati sa CR na di na ginagamit. Pitasin natin tong pinasalamin niya. Sakto tong size neto sa kailangan natin. Lagay tayo netong mirror holder para slide in, slide out lang. Pwede pa matanggal kabit anytime. Sakaling maaksidente mabasag yung salamin, at least madali lang palitan. Tapos bisagra dito. Surface part ng desk pa rin pero eto na yung pinaka magiging cover niya ngayon. Ganyan na itsura pag nakasalpak na. Nilagari lang yung dati ng platform ng mesa. Tapos dito tayo nagbisagra. Pag bubuksan, andyan na ngayon nakalagay lahat. Nakasuspend lang dito ng nut and bolt sa frame ng mesa. 4 na kanto, tapat sa butas. Uniform naman spacing nito sa mga angle bar. Kaya pwede rin i-adjust ng pwesto anytime. Kung mapagtripan ulit bagu-baguhin, i-upgrade yung setup ng mesa. Madali lang baklasin tsaka i-mount ulit. Itong likod naman, nakatornilyo din sa ilalim para stable pag binubukas sa rato. Gagalaw-galaw na kasi yan pag walang kinakapitan. Naglagay lang tayo ng LED bar dito. Yung normal na controls lang din. May on-off switch, napapalitan yung temperature, nalalakasan, tsaka nahihinaan yung ilaw. Naka double-sided lang, tapos demagnet ng ganyan. Kung mapupundi katagalan, madali lang din palitan. Tapos ayan, may mga space na dyan di kita ng mga in-stock. So kaya post-it kung ano mga art-art, bahala na siya dyan kung paano niya pagtitripan. Dito na ngayon tong mga gamit niya pang make-up. Tong part na to para sa mga bote-bote, mga matatangkad, ganyan, mga dapat nakatayo. Dito yung mga pwede ihiga, mga maliliit, tsaka lahat ng mga anik-anik. Kaya ganyan yung shape para nakaangat tong part na to. Legroom din, may space para hindi natutuhod. Tapos yung sukat ng lapad, tinugma din dito sa armrest ng chair para maipasok pa rin ng ganyan.
Ito pala, kaya natin naisipan bigla gumamit ng liston. Maliban sa pampatibay ng suporta, imbes naka-fix tong mga bottom surface niya, ginawa natin ganito. Pwede siya tanggalin. Mga liquid tsaka iba-ibang powder at cream kasi ang ilalagay dyan. Syempre, di maiwasan. Pwedeng may maaksidente matapon. Pag ganito, kahit anong lamutak mangyari dyan, madali lang linisan. Kahit pa masira o katagalan, matadtad ng mancha, pangit na tignan, madali lang palitan. Ito lang, tatabas lang ulit ng same na sukat. Ayun. Saktong minimalist na lang ngayon dito sa ibabaw. Pag may iuuwing trabaho galing opisina o gagamit ng laptop, pwede igitna. O kaya dyan lang, wala nang galawan. Etong keyboard na lang. May space pang magagamit para pagpatungan, cellphone, o kaya pag may mga tinatrabahong documents. Medyo madalang naman din mangyari yun. Mas madalas pa rin araw-araw siya gumagayak papasok sa trabaho. Pag mag-aayos tuwing umaga, itataas lang to. Dyan na magsalamin, andyan na lahat ng mga paraphernalia. Pwede pa mag-play ng kung ano dyan sa Gedli. Ganun yun, habang nagme-makeup siya, lagi may naka-play na kahit ano sa background. Pagtapos na, sara lang. Wala nang ililigpit. Hindi na nakabalandra lahat sa ibabaw. Halo-halong gamit pang makeup, tsaka work desk. Mas maluwag na patitignan kahit limited lang yung space. Mas maginhawa na gumalaw kahit sabay pa kaming nakapwesto dyan. Sana magustuhan ni Mrs. tong pinroject natin gawin na birthday gift. Nag-enjoy tayo magbuo. Matuwa din sana siya pag nakita to. Patsi-patsi man, tsaka puro mga recycle halos mga ginamit, made with love naman, galing sa puso at assorted na mga ritaso.